Grabe, ito bakbakan na. Syempre kapag mas marami tayong nade-defeat na foes dito, mas malaki potential income. And right now, kung titignan natin ngayon sa kanilang marketplace, ang floor price ng isang NFT para dito sa Heroes of Illumia is priced at 2.023 Solana, or in USD, ang presyo po niyan is $216. So around 11,000 pesos yan dito sa pera natin. Yan ang Legends of Illumia. Ladies and gentlemen, my name is John F. Dong, and samahan niyo po ako dito sa episode na to kung saan nire-review natin etong exciting game na ito kung saan maglalaro ka na at nag-enjoy ka pa, kumikita ka pa. And this is One Shot. One Shot, 1,000 opportunities. Alright mga ka-one-shot, wala nang paligoy-ligoy pa. Nandito tayo ngayon sa website ng Legends of Illumia, and as we can see right here, sabi dito, welcome to Illumia Emporium, and their game is ready to be play. Actually, few months ago pa ready to play na to for their beta test, pero recently lang nagkaroon ng pinaka-official launch. Isa po tayo sa mapalad na nabigyan ng NFT dito. However, kailangan ko ibenta yon, so hindi po tayo mapaglaro dito kung wala tayong NFT. And right now, medyo makati na po kung papasok tayo dito nang wala tayong idea. Again guys, it's around 2 Solana, so that's around 10,000 pesos, 11,000 pesos sa Philippine peso. So, kailangan nyo pag-isipan kung gusto niyo pumasok dito. But before you do that, syempre panoorin nyo muna itong video natin, itong episode ng One Shot, and balik tayo dun sa website. Yun, again, hindi tayo makapaglaro kung wala po tayo ng kanilang Genesis Character Collectible or yung NFT. But if you have one, ganito po maglaro dito. So, there are simple 5 steps na kailangan ninyong gawin in order for you to play this game, Legends of Illumia. So, una, again, kailangan nyo ng character. So, bibili po kayo ng character, yung pinakita natin kanina. Ito po, pwede kayong bumili dito sa Magic Eden. Ito po yung kanilang third-party NFT marketplace. Andyan po yung pinakamura. Kanilang floor price is 2.023 Solana. So, if kung meron kayong ganung budget and nagustuhan nyo yung gameplay as you research, check nyo po yun. Pero tapusin nyo muna itong video na to guys, kasi I think this will be helpful para sa inyong judgment kung tutuloy ba kayo dito sa game na to or hindi. Getting back, kailangan nyo po magkaroon na account. So, i-ready nyo po yung email ninyo. I-ready nyo po ang inyong wallets, kasi dito po papasok yung NFT ninyo. Dito po i-check at para ma-detect din po ng game yung inyong NFT na pag-aari. Now, kung ready na yung email address mo, ready na rin yung wallet mo, ilalagin nyo po yan para i-connect po yung wallet dyan sa inyong email address. Next is ita-transfer nyo po yung items na yan. Let's say nakabili kayo ng NFT using that wallet, ita-transfer nyo po yan sa email address na ilalagin nyo po dun sa kanilang game, which is available dito sa kanilang website. Kasi yun po yung 5th step, kailangan i-download nyo po yung laro, and from there, ilalagin nyo po yung login credentials para makapag-start na po kayo ng inyong Legends of Illumia career. Now, before we proceed, nalagay po dito guys sa EKS/Dust trading pair, pwede po natin i-exchange yung ating mga kinita na Dust into EKS, yung kanilang Illumia crystals, at sa ganun pwede natin may convert ito into the stable coin na USDT para yun yung maging income natin. By the way, for the past 1 month ito po yung naging lagay, yung chart ng EKS or ng Illumia crystal shards. So from $0.1429 and naging $0.09412 po ito, but it's still healthy kasi hindi naman lagi lahat sa chart is pataas. So ito hindi naman ganun ka baba yung kanyang ibinaba, talagang I think it's just for the balancing. And let's say kumita tayo ng 50 EKS, so that is around $4.71 or 250 pesos. Pero kung mas malakas kayo mag-grind or meron kayong mga scholars, syempre nakatulong na kayo, nag-enjoy pa kayo, kumikita rin kayo, di ba? In addition, if you take a look dito sa kanilang X account, talaga makikita nyo guys na really updated yung mga players dito. Ayun, grabe engagement, 2.2k dito sa 8 hours ago na pinost nila, which is yung parating na update. At ito nga po, papakita lang po sa inyo guys na magkakaroon nga po ng pet system dito. And ito yung pet animation nila. Ayan, nakita natin, may parang aso na darating dito sa Legends of Illumia. However, syempre, again, kung wala kayo nung pinaka-NFT na kailangan dito, which is yung character na gagamitin nyo po, hindi nyo po malalaro. And syempre, hindi nyo rin ma-access itong pet na ito. Okay, so this is a gameplay from Juice News. So, credit sa kanila. And what you're seeing right now is yung main menu. So, nandyan yung collectibles, yung mga NFTs, So, pipili tayo from those. So, kapag nakapili na po tayo, pipindutin po natin yung Choose Hero. Yan. So, ito ngayon available sa kanya is isang NFT, which is, ang pangalan po niya is Icarus. It's level 7 and may mga skill set po ito na available. So, ganun din po yung mga available doon na NFTs na nakita natin sa marketplace, Lahat po yan may specific po na skill set. So, yun yung parang pinaka-rarity niya. Now, ito yung control schemes. So, keyboard and mouse combination syempre. However, I think wala pa silang support for the controller. Kasi last time na nagtry ako, tinry ko na gumamit ng controller for that.
and hindi po gumagana for that specific moment. Siguro magkakaroon sila in the later run, pero for now, okay naman yung gameplay with the mouse and keyboard. So ma-enjoy nyo to, lalo na yung mga nag-World of Warcraft, nagda-Diablo, mga mahihilig sa MMORPG. This is the game for you. Kasi parang ang bansag nila dito sa game na ito is World of Warcraft sa Solana. Okay, so yan, nakita nyo guys, di ba? Yan yung cursor, so pwede kayong maglibot-libot dito. Ito naman yung pinaka-inventory natin. So nakikita natin guys yung mga naka-equip na gamit. Ito meron tayong tough pelte. Pwede natin equip yan sa character natin. And then may mga potions, and then may keys. Right now wala tayong keys dito sa inventory na pinapakita. Meron siyang 970 na I think that's the dust, no, na pwede nyo i-convert later on. So yan, pwede nyo i-assign yung inyong mga number skill set dito from 1 to 8. I think yung 1 to 3, 4 is dedicated para dun sa skills ninyo. And then may passive din yan for sure. And then yung 5 to 8, yung 5, 6, 7, 8 is for the inventory. So yan, no, merong mga grouping system din dito. Ayan, makikita nyo yung ibang mga idle players. And syempre, just like other MMORPG, socialization, tapos check nyo rin yung mga paligid. I think this is one of the places na wala pang mga enemies. Yan, so nag-gather na sila dito. Ito yung grupo na binuo probably nitong player na pinapanood natin at the moment. At ito na nga, papasok sila sa portal. By the way, yung nakikita nyo na animation na yan, it's a portal. Nakita nyo na wala na ibang mga characters na nasa harapan nitong ating bida. Again, it's the Icarus, level 7 siya. At yan po yung portal. So, pag pumunta po siya dyan sa portal na yan, lalabas na po siya sa pinaka-safe zone. So, ito, nagkaroon na ng invitation. Papunta sila sa Tandaya Forest. So, dito sa Tandaya Forest, dito magaganap yung grinding system nitong game na ito. So, may mga enemies or foes na tinatawag. At yung mga enemies na yan, syempre, may mga loots po tayo dyan. And those loots, kapag nakakolekta kayo, no, there will be dust na pwede ninyo i-convert kagaya nung pinakita rin kanina doon sa website nila. So, definitely, if you're a gamer, mahilig kayo sa ganitong style ng game, mahilig kayo mag-grind, mahilig kayo mag-adventure, and at the same time, gusto nyo rin kasama yung mga tropa ninyo, friends ninyo, this is the game for you. Eh no, di ba? Tulungan kayo. I remember playing Diablo 3. So, may mga kasama rin ako doon. And halos similar lang naman doon, guys. Iba lang yung parang pinaka, ano neto, no? Yung pinaka nakikita nating terrain. So, doon kasi medyo dark. Dito Genshin Impact yung dating nung kanyang mga terrain, yung pinaka-setting nung game. However, syempre, hindi natin makakaila, yung gameplay is almost the same with those MMORPGs, with those type of games. Ayan, parang Baby Sanggol, pero Baby Sanggol ata yung pinaka pronunciation. So, may map din dito sa bottom right kung nakikita nyo po. And then, yung chat naman is sa bottom left, which is natatakpan ng mukha natin. Yung team ninyo, makikita nyo sa bandang left ng screen. Tapos, makikita nyo rin syempre yung life bar nung kalaban or nung foe na tinatry ninyong tapusin. Okay? And then, kapag wala kayong kalaban, syempre, lakad-lakad lang muna. Makikita nyo naman yun guys sa mapa. Mag-appear yan. Ito, Baby Sanggol ulit. Or Baby Sanggol. And may XP na binibigay. And those XP, syempre, this will level up your character. Ito, gaya na to si Icarus, level 7 siya. So, pag mas maraming EXP, syempre, mas magle-level up siya. Yan, like this one, guys, no? Meron silang nakitang bigger enemy. So, itong phone na ito, medyo makunat kung nakikita nyo, compared dun sa mga kaninang pinakita natin. At meron tong drop for sure. And, boom. Meron siya nakuhang 5. I think this is the dust. So, meron siya nakuha from that. And again, guys, no, the tougher the enemy, probably the bigger loots na makukuha. And ito agad, Alpha Majaray. Majaray o Maharay. Yan po ang kanilang ginugulpe. So, 4 yung parang nakikita natin passive, no, na nandun sa Alpha Maharay na yan. And ayun, meron ulit 5 loot na nakuha sila dito. And nakita natin sa mapa, parang ang daming Alpha Maharay dyan. And probably kapag ginrind nyo to, the more you defeat or you kill these Alpha Maharay dito sa setting na ito, dito sa mapa na ito, mas marami kayong makakuhang loots, of course. And yan, let's say, tapos na kayo mag-grind, gusto nyo nang bumalik doon sa pinaka-lobby kanina, yung safe zone. Ito, babalik lang doon kayo sa portal. Tapos ito, yung Illumia City, yung pinaka-safe zone kasi. And then you can now move your items from dungeon bag into your inventory. Syempre, para hindi mawala yung inyong progress. Kasi pag di nyo nilipat po yan, hindi po ma-carried out yan. Doon sa Illumia City, which is yung safe zone. And yan, makita natin guys na
nadagdagan yung kanyang 970 dust ng 216 dust. And tara, i-convert natin kung magkano yung 216 na yan. So getting back dito sa Legends of Illumia website mga ka-one-shot, no, makita natin ang conversion is 1 AKS is equivalent to 83 dust. So 216 yung dust na nag-grind niya from that specific run-through. So around 20 minutes yon ng pag-grind. So 83, 8, 16, 24, sabihin na natin na sa around 2.5 or 2.6 EKS yung kanyang nag-grind doon. Tingnan natin ngayon kung magkano yung 2.5 EKS pagdating sa USD. According dito sa CoinMarketCap, ang 2.5 EKS is equivalent to 0.24 USD. Na kung i-convert natin in Philippine Peso, it's around 13 pesos. Imagine nyo guys, 13 pesos sa current value and you just played for around 20 minutes. How much kapag halimbawa naging grind mo, mas malakas yung NFT mo, and mas marami ka nilang paso, mas marami ka nag-grind from that specific run-through. Ilan kaya ang potential na pwedeng kitain dito? And pretty much, that's our review para dito sa Legends of Illumia. I myself, I'm a fan of those type of games. Hindi lang ako mag-grindy at the moment kasi marami tayong ginagawa. Pero on the side, no, dun sa aking gamer heart, eh syempre gusto ko yung mga ganitong games and ang sarap sa pakiramdam nun na nag-enjoy ka na, tapos kumikita ka pa. Well anyway, sa mga ka-one-shot natin dyan, what do you think about this game? Tingin mo ito bong game na ito ang isa sa mga pwede mo i-consider, isa sa mga tingin mong i-grind mo for the year 2024? Let us know your thoughts down there in the comments below. By the way, kung nagustuhan nyo yung video, hit that thumbs up, and gusto ko po magpasalamat sa ating mga sponsors out there and sa mga solid na mga ka-one-shot natin na palaging nanonood dito sa ating episode ng One Shot. At wag mong kakalimutan na mag-subscribe and hit yung notification bell para updated ka sa mga videos na kagaya nito, especially about mga Web3 games, mga play-to-earn games na nire-review natin dito sa One Shot. Samahan nyo ulit ako next time where gaming is not only fun, but it is worth the fun. Where One Shot opens thousands of opportunities. Ito pa rin ang One Shot.